Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaaniyahan na po ang bawat isa. Tayo po ay pumasok, tayo po ay maupo, at tayo po ay magkaroon ng grupo-grupong pananalangin. Atin pong lapitan ng ating mga kapatid at sama-sama po nating ipagkatiwala at itaas sa Panginoon ang katagumpayan, kaayusan, ang malayang kapahayagan ng mga salita ng Panginoon at buksan ng Diyos ang ating puso at isipan sa Kanyang biyaya upang maunawaan natin ang kagandahan ng Kanyang mga salita. Muli po tayo po ay magkaroon ng grupo-grupong panalangin. Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Hinihiling po na tumayo ang buong kapulungan at atin pong awitin ang Kordero'y Putungan. Kordero'y putungan sa kanyang luklukan, pakinggan ang kalangitan sa tugtuging alay, gising diwang himlay at siya'y
ay masdan. Ang mga sugat niyang taglay, naging karangalan. Hindi matitigan ng mga anghel man, hiwaga ng kaligtasan, pag-ibig niyang taglay. Ang hari putungan ng kapayapaan, hari nawang ang digma ay lubos na maparang. Kanyang kabanalay walang katapusan, bulaklak ng Edeng taglay ay samyong mainam. Sa dambana mo, O Diyos, ako man ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Tayo po'y pangungunahan ng ating pastor sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, kayo po'y banal, kayo po'y makapangyarihan sa lahat, kayo po, Ama, ang aming tagapagligtas. O Diyos, sa umaga pong ito, ang iyo pong pagpapala, pagkilos, paghipo sa aming mga puso, sa aming buhay, dalangin po namin ipagkaloob mo sa amin. Marapatin mo po kami, Panginoon, sa pribilehiyo pong pinagkaloob mo sa amin upang kayo po'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, ibuhos mo po ang iyong masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. Sa amin po, Panginoong, pagsamba sa iyo at pakikinig ng iyong mga salita, kausapin mo po kami. Baguhin mo po ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon. Gawin mo po itong karapat-dapat sa iyo. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa na ngayon po ay magkakasama pong sumasamba sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat sambahayan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat magkabiyak na sumasamba po at patuloy na nagpupuri sa iyo. Bless mo po, Panginoon, ang aming mga sambahayan, ang aming mga tahanan. Patuloy po naming maranasan ang iyo pong kapangyarihan. Maranasan po namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang kagalakan na nagmumula sa iyo. And Lord God, tanging sa iyo lamang nakasandal ang aming mga pag-asa. Wala po kaming ibang maaring asahan kundi kayo lamang. Kaya nga po, Panginoon, ang amin pong sambahayan ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat ama ng tahanan. Kayo po ang patuloy magbigay sa amin, Panginoon, ng mataas na dignidad. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapahalaga at pagpaparangal sa iyo pong napakabanal na pangalan na ipinagkatiwala mo sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mataas na pagrespeto sa aming mga sarili. Pahalagahan po namin ang aming mga sambahayan. Gawin mo kaming tapat sa kabiyak na ibinigay mo po sa amin. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang mga ina ng tahanan. Hayaan niyo pong patuloy nilang maranasan ang kagalakan habang sila po'y naglilingkod sa iyo sa kanilang mga tahanan. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, kalusugan, kapayapaan, Panginoon. And Lord God, hayaan mo pong maging tapat sila sa kanilang mga kabiyak. Pagpalain mo po ang mga kabataan, ang amin pong mga anak. Patuloy po, Panginoon, hayaan mo po na sila ay maging kagalakan, tunay na kagalakan ng kanilang mga magulang. Bigyan mo po, Panginoon, ng proteksyon sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pagsaliksik, sa kanilang pagkatuto. O Diyos, salain mo po, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan. Anumang mga bagay po, Panginoon, na hindi magbibigay kaluguran sa iyo, anumang mga bagay, Panginoon, na maglalayo sa kanila sa iyo po, Panginoon, o Diyos, huwag mo pong hayaan na ito po'y matanim sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mong gamitin, ihanda ang mga kabataang ito sa paglilingkod sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala sa amin pong minamahal na iglesia. Pagpalain mo po, Panginoon, ang unida sa kalaganapan ngayon.
Sa amin po, Panginoon, ang pagdiriwang ng pantaunang asembleya. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa aming mga manggagawa ng pagkakaisa, pag-ibig, at ang patuloy po, Panginoong, pagsunod sa iyong kalooban. Patuloy po na ipagkaloob mo sa amin. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy na katagpuin mo po ang amin po, Panginoong, mga generales, ang amin pong mga obispo. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa kanilang mga pagpupulong, sa kanilang mga pag-uusap, pagbabalangkas ng mga balakin, plano, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang magbigay ng karunungan sa kanila. At ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang masunod. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang iglesia po sa dako pong ito, Panginoon, ng Medisyon. Maraming salamat po sa pribilehiyo na kayo po ay aming mapaglingkuran sa dako pong ito. Salamat po, Panginoon, sa mga katuwang na ibinigay mo po, Panginoon, sa iyong abang lingkod. Salamat po sa aming mga manggagawa na patuloy po, Panginoong, buong sikap na nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa konsilyo. Salamat po sa aming mga elders. Salamat po, Panginoon, sa aming mga diakono. Salamat po sa mga kapisanan, sa panguluhan po nito. Salamat po, Panginoon, maging sa mga lupon. O Diyos, panatilihin mo po sa aming puso ang pag-ibig at ang pagkakaisa. At hayaan mo, Panginoon, pakanasain po namin, sundin ang iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, maging sa mga kapatiran na patuloy po, Panginoong, sumusuporta sa gawain po, Panginoon. Bagamat hindi po perpekto, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Salamat po sa kanilang pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po nilang pakikibahagi sa mga gawain na iyo po, Panginoon, pinagkatiwala sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga outreaches, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang Pitogo. Bless mo po, Panginoon, ang Molino. Bless mo po, Panginoon, ang Bagtas. Hayaan mo po, Panginoon, sa iyong biyaya at kapangyarihan, patuloy nilang maranasan ang paglago, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang iyong mga lingkod sa mga dako pong iyon. Pagpalain mo po ang kanilang mga sambahayan. Maraming pong salamat, Panginoon. Maging sa paaralan na pinagkaloob mo po sa amin, purihin po kayo. Patuloy po, Panginoon, i-bless niyo po ang Board of Trustees ng MUCA. Bless mo po, Panginoon, ang aming school administrator. Bless mo po ang aming mga guro, Panginoon. Bless mo po ang bawat bata na iyo po, Panginoon, dinadako sa lugar pong ito ng Medisyon. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko rin po ang patuloy na pagpapala maging sa mga gawaing paparating. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang medical mission, Panginoon, sa Martes. Bless niyo po, Panginoon, ang provincial medical team. Bless niyo po pang mga doktor, mga nurses, iba pang staff na kasama nila, Panginoon. Dalangin ko po, gamitin mo po, Panginoon, ang pagkakataon pong ito upang kami po ay makapaglingkod, hindi lamang sa espiritual na pangangailangan ng komunidad na aming kinabibilangan, kundi maging sa pangkalusugan, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga sakop na maari po naming i-accommodate, Panginoon. I-bless po ninyo, Panginoon, ang mga taong darating. Ngayon pa lamang, Panginoon, kayo na po ang magbigay ng kagalingan sa kanila. Ngayon pa lang, Panginoon, maranasan na po nila yung kagalingang espiritual na pinakamahalaga sa lahat. Bless mo po, Panginoon, maging ang mga counselors na iyong pipiliin, Panginoon, upang magamit mo, Panginoon, upang mag-share, mangaral, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo. Bless niyo po ang Cornerstone, Barangay 2D, Barangay 2E, Panginoon, and even yung F, Panginoon. Maging yung mga kalapit na mga barangay, Panginoon, na maaabot ng amin po, Panginoong gawaing ito. O Diyos, patuloy po, Panginoon, dalangin po namin, gamitin mo po ito para sila'y makakilala sa iyo. Maraming Diyos, maraming pong salamat. Pagpalain mo rin po mga kapatid na nasa online ngayon, saan mangdako sila ng bansa, Panginoon. Kayo po ang magpala sa kanila, Panginoon. Abutin mo po sila. At ayon sa sa kanilang pangangailangan, Panginoon, iyo nga po, Panginoon, kausapin sila. At hayaan niyo po, Panginoon, patuloy nilang maranasan ang iyo pong napakasaganang biyaya at pagpapala mula sa iyong mga salita. Salamat po, panatilihin mo po, Panginoon, ang fellowship. Bagamat magkakalayo kami sa oras pong ito, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mga bansa, Panginoon, naroroon ng mga kapatid. And Lord, sa mga tahanan sa bansang Pilipinas, kayo po magpala. At sa dakong ito, Panginoon, bigkisin mo kami ng iisang diwa, ng iisang spirito, Panginoon, ang kayo po'y sambahin at kayo po'y parangalan. Ama naming Diyos, inihahandog po namin sa inyo ang pinakamataas na antas ng pagsamba, Panginoon, at hayaan niyo po, Panginoong, malugod namin kayo. Sa pangangaral ng iyong salita, patuloy po, Panginoon, ikaw ang mangusap
sa bawat isa sa amin. Sa bawat isang narito ngayon, Panginoon, anumang suliranin mayroon, Panginoon. O Diyos, i-touch mo po ang aming mga puso at maranasan po namin ang katugunan sa mga suliraning ito. Anumang karamdaman, Panginoon, mayroon kami, Panginoon. Kayo naman na nakababatid nito, O Diyos, iyong hipuin ang bahagi ng aming katawan na may karamdaman at ang kagalingan, Panginoon, iyong igawad sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pagpupuri, sa amin pong pagsamba sa iyo, ang kagalakan, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, ang pag-asa, Panginoon, patuloy po naming tanggapin mula sa iyo. Salamat po, purihin kayo, Panginoon, sambahin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang buong kapulungan. Sa pagkakataon pong ito, sama-sama po nating purihin, sambahin ng Panginoon at ating pong i-claim yung katagumpayan, yung mensahe po ng awitin na ating ihahandog sa Panginoon. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I'll cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merit my soul's best song. Faithful, loving service to Him belong. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Amen. Palakpakan po ng ating Panginoon. Napakaganda po ng mensahe ng ating inawit. When nothing else could help, love lifted me. Nawa maging encouragement po sa atin yung ating mga inaawit para sa Panginoon. At let us give God all the glory, all the praises. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord.
Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Amen. Lord, we give you back all the glory, praises, and honor. Ngayon po naman ay maging handa tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ng ating pastor, Bayani Bello. At siya po ay magpapatuloy. Good morning po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang mga manggagawa po ng UNIDA sa kalaganapan ngayon ay excited na excited. Ano ho? Hindi ho alam kung ano ho ang pag-asang darating sa kanilang mga buhay. Ano ho? Abound in blessed hope. Yan ho yung paksa na tinatalakay ho natin ngayon sa UNIDA, sa kalaganapan po ng UNIDA. Sa atin hong asembleya, ngayon ho ay meron din po silang sama-samang mga pagsamba. Ano ho? And purihin po ang Panginoon, tayo ho ay may pag-asa. Sa kabila po ng napakarami hong iba't ibang mga pangit na karanasan sa mundo pong ito na wala hong kapag-asa. Ano ho? Ang Diyos sa kanyang kabutihan, ang Diyos sa kanyang napakasaganang biyaya ay binigyan po tayo ng napakasaganang pag-asa para po sa ating buhay. Sa Romans chapter 15, verse 13, sabi po ay ganito, Now may the God of hope fill you with all joy and peace as you believe in Him, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Ulitin po natin. Now may the God of hope fill you with all joy and peace, so as you believe in Him, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Ang pag-asa po ay pinakananais ng bawat isa. Tayo ho bilang mga fallen, mga makasalanan, after ho na tayo ay magmana noon hong kasalanan nila Eva at Adan, tayo ho ay patuloy na nagnanais na maranasan ho yung pag-asa na magkaroon ng pagbabago yung ating mga buhay. Ano ho? Ang kapanganakan ng isang individual ay isa hong napakalaking pag-asa. Ang buhay po na taglay ho natin ngayon ay pag-asa. Hindi ho nauubos ang pag-asa pong iyan. Actually po, ang sabi po nung ating binasang talata kanina, ang Diyos na nagbibigay ho
ng pag-asa ang siya pong magpupuno nito sa bawat isa sa atin. Ang unida po sa paglilingkod sa Panginoon, mula pa ho noong 1932, wala ho tayong inasahan na mga foreign support. Purihin po ang Panginoon sapagkat siya ho yung nag-sustain sa atin hong minamahal na iglesia hanggang sa mga oras na ito. Sa panahon ng pandemic, wala hong mga pananambahan. Pero ang inyo pong lingkod ay isang buhay na saksi kung papaano po na yung inyong mga kaloob, yung inyo pong mga tithes and offering ay patuloy ho na dumarating sa ating church. At nagamit pa ho ang ating church na makatulong sa iba pa ho nating mga kalapit na iglesia ng Cavite Uno. At hindi lang ho ng Cavite Uno, maging ng iba pang mga denominations. Marami hong mga kamanggagawa ang naabot po sa pamamagitan ng atin hong iglesia dito ho sa Medisyon. So makita ho natin, ang pag-asa po ay nasa Diyos. Siguro ho, isang magandang pag-usapan po natin na ang napakasaganang biyaya ng pag-asa ay matatagpuan ho lamang natin. Unang-una ho, ang sabi po doon ay sa pamamagitan ho ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-asa po ay seguridad. Ang pag-asa po ay mula doon sa mga tagumpay na atin hong natatamo. Ang pag-asa po ay nagbibigay ho sa atin ng lakas para ho tayo ay manatili sa pag-aantay sa Panginoon. Napakahirap po na namumuhay tayo sa mundo pong ito. Hindi ko ho alam kung kayo ho naranasan ho yung desperation, naranasan ho ninyo yung grabe pong sabi nga natin anxiety nung panahon ho ng pandemic. Ewan ko ang Ami ho ay pinagawa ho natin ng mga policy patungkol ho doon sa ating pagsamba, mga rules. And napakahirap po na sit apart ang atin hong upuan noon. Dalawa lang ang pwedeng umupo, may mga pagitan, Pero makita ho natin, ginamit din po ito ng Panginoon para yung atin hong pananambahan ay maging dalawa. Kung saan pareho hong marami na ho na uma-attend sa bawat pananambahan ho natin. So, tingnan ho natin, papaano ho ba mananagana, papaano ho ba mananatili ang pag-asa po nating ito? Sa kabila ng alam naman natin na yung atin hong nararanasan ngayon, parang nakakawala ng pag-asa. Ang atin hong pamahalaan ay madalas wala tayong maasahan sa kanila. Marami mga pagkakataon na may magandang plano, pero hindi naman nakakarating sa atin. Ang ating pamilya, minsan, parang wala tayong maasahang pag-asa. Pag tumitingin tayo sa ating kapaligiran, parang walang pag-asa. Last time ho ay umulan. Tuwan-tuwa tayo, thank you Lord, umulan. I think mga 30 minutes, more than 30 minutes na umulan. Pag uwi ko ho, mula ho rito, baha na huro sa kabila. Sabi ko, paano tayong papasalamat? Papasalamat tayo dahil umulan. Pero, nung makita natin yung baha, reklamo ulit tayo. Biglang nawala yung pag-asa. Pero alam ho natin na, sabi nga po, tayong mga mananampalataya ay punong-puno ng pag-asa. Pero nais ko ho na atin hong tingnan, paano ho mananagana doon ho sa mapagpalang pag-asang ito. Paano tayo mananagana? Number 1, ang sabi po ng talata na atin hong binasa kanina, yun hong pag-asang ito ay nagmumula sa Diyos. So, confidently, put hope in the God of hope. Doon ho natin ilagay. Doon ho natin ipagkatiwala yung ating pag-asa.
Kapag tayo ho kasi ay mayroong, ang tawag dito, parang reserba, na pag hindi tumugon ng Diyos, dito ako. No? Hindi ho pag-asa yun. No? Ang tawag ho doon ay diskarte. Si Abraham at saka si Sarah, sa kabila ng kanilang katandaan, nagbigay ng pag-asa ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, pamamagitan ng kanyang anghel, time will come, magkakaroon kayo ng anak. At ikaw, Abraham, ay magiging ama ng isang napakalaking bansa. At ikaw, Abraham, sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa karagatan, ang iyong magiging anak. So ito'y pag-asa. Pero habang tumatagal yung panahon, nawawalan sila ng pag-asa. Papatanda na itong si Abraham. Kaya nga tinawag niyo kanyang alipin, sa iyo ko na lang ipamamana yung lahat ng ito. Pero sabi ng Diyos, hindi. By next year, meron ka ng anak. Pero before na kinonfirm ng Lord na by next year, nagkaroon pa sila ng problema. Bakit ho? Dumiskarte pa itong si Sarah. Sabi ni Sarah, parang hopeless talaga. Sige, baka doon sa aking alipin kay Hagar, ikaw magkakaanak. Yung pag-asa, most of the time, kapag mayroon tayong tinitingnang sideline, reserba, yung totoong pag-asa na nagmumula sa Diyos, nasisira. So, kaya nga ho, ang mga balo, ang mga ulila, ang sabi po, tanging sa Diyos lamang sila umaasa. At kapag tayo po'y sa Diyos umasa, naniniwala ho tayo, mas maayos ito. So pag-usapan ho natin, how to abound in blessed hope. Number 1, confidently put hope in the God of hope. Sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, sabi po roon, for I know the plans I have for you. Diyos lang ang nakakaalam noong plano niya para sa bawat isa sa atin. Last time, pinag-usapan natin, dun pa lamang sa sinapupunan ng ating mga ina, may maganda na siyang plano. During the time of creation, kung saan tayo ho ay nadidevelop, makita na ho natin yung kamangha-manghang paraan na ginagawa ng Diyos para i-develop tayo as human being. At makita ho natin, mula ho doon sa conception na iyon, hanggang tayo po ay ipinanganak, kitang-kita ho natin kung paano ho pinoprovide ng Lord yung lahat ng ating kakailanganin para ho ma-fulfill yun hong plano ng Diyos sa atin. Kapag tayo ho ay humanap ng ibang pag-asa na hindi naman tayo kasama sa kanyang plano, may problema tayong malaki. Ang sabi po doon, yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa, ang siya ho lamang tanging pag-asa na mayroon tayo. Labas ho sa Diyos, may problema ho tayong malaki. The source of this abundant hope is God. Ang Diyos lang. Wala na po tayo. Kahit gaano pa ho kaganda ang ating bansa, kahit gaano pa ho kaganda ang ating hong trabaho, kahit gaano pa ho kaganda yung mga pangako sa atin, promises are made to be broken. Pero ang Diyos never na sumira sa kanyang pangako. Sabi nga ho ng Obispo Paredes, at lagi ko hong natatandaan, kapag ang Diyos nangako, ito yung kumukontrol sa Kanya. Kailangan niyang sundin yun. Hindi pwedeng hindi niya ito susundin. Marami pong mga pagkakataon nawawalan ho tayo ng pag-asa. Marami ho mga pagkakataon tayo ho ay nasisiraan na ng atin hong kaisipan. Ano na ang mangyayari sa akin? Ano na ang mangyayari sa amin? Sa panahon ng atin hong pagtanda, madalas ho iniisip natin, paano na kaya?
Kaya nga ho, lagi nating sinasabi, hanggat tayo ho'y malakas, maglagay ho tayo, magreserba ho tayo para sa ating sarili. Meron tayong mga plano para sa ating sarili. Hindi ho natin iniubos yan sa atin hong mga anak o sa saan man. Nag-iiwan tayo para sa ating sarili at yung planong yon, ipinagkakatiwala natin yan sa Diyos. Pero sa panahon na tayo ho ay mga senior citizen, sa panahon na tayo ho ay meron ng mga sakit, sa panahon na hindi na ho natin kayang sustentuhan yung ating mga sarili, alam ho ng Diyos yun. At ang atin ng tanging pag-asa ay nasa Panginoon. And confidently, ipagkatiwala ho natin sa Diyos ang pag-asa po natin yan. Ang salita pong pag-asa na ginamit po doon sa Romans 15 ay elpis. Ito hong elpis ay Greek word na pag-asa o hope at ang meaning po niya is expectation, trust, and confidence of what is guaranteed. Anong ibig sabihin? Itong pag-asa pong ito ay hindi ho nakabatay sa sinuman o sa anumang mga bagay. Ito ho ay sa Diyos nakabatay. Kaya nga po, garantisado mangyayari po itong pag-asang ito. Na isang araw ho, kami mga pastor ay nag-uusap. Sabi niya, Pastor, ikaw ba ay mariretain? Yun ho ngayon yung mga usapan sa mga kwan. Sabi ko, ako ay nakasandal sa pader. Bigla ho nagkaroon ng issue. Pastor, akala ko ba nakasandal ka sa pader? Bumagsak yung pader, nadaganan ako. Hindi ho natin po pwedeng ipagkatiwala kanino man. No ho? Kasi ho, garantisado, pwede ho siyang mawala. Pero, sabi nga ho natin, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, anuman ang dumating sa at hindi man ito yung hinihingi natin, alam natin, ikabubuti po natin ito. And garantisado, yun yung plano ng Diyos. Si Jesus, maraming mga pagkakataon pinagtangkaang patayin. Ilang mga pangyayari ho kay Satan mismo, nung siya sa Matthew chapter 4, siya ho ay tinukso. Pinapatalon siya doon sa bangin. And makita ho natin kung papaano ho na hindi ho ito ginawa ni Jesus sapagkat hindi po iyon yung inaasahan na mangyayari na kamatayan po niya. Nagkaroon ng mob, siya ho ay papatayin ng mga tao. Tumakas po siya. Di ba? Bakit? Hindi kasi ito yung inaasahang kamatayan niya. And I believe, kahit hindi ho tumakas si Jesus, itatakas siya ng Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi iyon yung inaasahan sa Kanya. Sapagkat ang elpis o yun pong hope na ipinagkatiwala ni Jesus sa Kanyang Ama ay garantisadong mangyayari. Tiwala tayo na ito po ay mangyayari. Ang tanong, kanino ho tayo umaasa? Sa atin ho bang mga insurance? Kanino ho tayo umaasa? Sa atin ho bang mga, sabi nga ho natin, mga anak? Malimit at pinag-uusapan, ang ating mga anak ko ay wag ho nating gawing insurance na kapag matanda na tayo o magke-claim tayo sa kanila. Hindi ho. Biyaya ng Panginoon ay yung mga anak ko natin ay lumaki ho na may pagmamahal sa mga magulang. At yun ho naman yung maganda na makita ho nila na this time, kami naman. Natuwa ho ako kay Kara yung sabi niya na konting panahon na lang, kami naman. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng kami naman. Iba yung iniisip ko, baka iba naman yung kanyang sinasabi. Pero sana yung iniisip ko, yun din yung kanyang gustong gawin. So, ang pag-asa po na pwedeng pagkatiwalaan ay yung pag-asa ho natin sa Diyos lamang. So, yun ho yung pinaka-pundasyon. Diyos ho ang nagbibigay ng pag-asa. Huwag ho tayong manangan sa anumang pangako ng tao.
Huwag ho tayong manangan sa kung ano meron tayo ngayon. Lagi ho tayong kumapit doon sa pag-asa na ibinibigay po ng Diyos sa atin. And siguro isang magandang bahagi sa buhay natin ngayon na tingnan, kanino ba talaga ako umaasa? Kung sa Diyos tayo umaasa, dapat confident tayo. Hindi ho tayo nawiwindang kapag ka parang medyo nasa sidetrack yung ating buhay. No? Alam ho natin, may mas magandang plano ang Diyos. Kailangan lang ho talaga nating maunawaan na tayo ho talaga dapat ay nasa Panginoon. Naalala ko lang, bago tayo pumunta doon sa ikalawa nating puntos. Naalala niyo si Jesus, noong kasama po niya ang mga alagad, nasa bangka, at pagkatapos binabagyo sila. Lakas ng ulan, papalubog yung kanilang bangka. Nung makita noong mga alagad, natutulog si Jesus, nagkaalit sila. Sabi nila, Guro, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alintana? Lulubog na tayo. Para bang sinasabi nila na, napakawalang kwenta mo namang leader. Wala ka man lang bang concern? Tulog ka. No? Pero si Jesus po kasi ay confident na yung kanyang pag-asa lagi nasa Ama. At yun yung kanyang tinuturo. Kapag tayo ho ay nanampalataya, nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, huwag na ho nating alisin yung ating pag-asa. God will make a way. Kung sa tingin ho natin parang labo naman ang buhay na ito, gumagawa ang Diyos. Huwag ho tayong mawalan ng pag-asa sapagkat mismong ang Diyos na ating sinampalatayanan ang siyang pinagmumulan ng pag-asa. Kanino ho tayo umaasa? How to abound in blessed hope. Number 2, carry on the joy and peace of Christ. Sa panahon po na tayo ay umaasa, ang sabi po diyan, ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kung kayo ay umaasa sa Diyos, sabi po niya sa verse 13, ulitin natin, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Yung Diyos na pinagmumulan ng atin hong pag-asa, yung Diyos na tanging inaasahan ho natin, ang siyang magpupuno sa atin ng ano raw po, ng kagalakan at noong kapayapaan. Habang tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. If God is with us, who can be against us? Sabi ni Paul sa Romans 8, nothing can separate us from the love of God. Ang Diyoso na pinagmumula ng lahat ng bagay sa mundong ito na atin hong inaasahan, siya ho ang magpupuno ng kagalakan at kapayapaan sa atin. Ang sabi ho ng Awit chapter 1, mapalad ang taong sa Diyos daw ho ay nananampalataya. Ano man ang ating gawin, tiyak na magtatagumpay. Tutuwa ho tayo sa mga Kuya BJ na promote, meron silang almuchaw ngayon. So kung after, wala kayong tinda ngayon, walang tinda. Siyempre una ang Lord. Pero natutuwa ho tayo. Yung ano tawag doon? Fire speed tuner, tama ba? Ayan, mga gamit ho ng kan. Hindi po promotion, pero parang ganun na rin. Then may sunod na kan. Binibigyan tayo ng Lord ng wisdom. Kapag tayo po'y umasa sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng wisdom. At ang pinakamaganda, yun pong joy at saka yung peace. Madalas po kasi nalulungkot po tayo kung tayo ho ay po pwedeng magtiwala sa Diyos na ito at umasa doon sa pag-asang ibinibigay ng Diyos na ito. Why worry if you can pray? Sabi, di ba? Dapat tayo daw ho ay mga worshiper, hindi raw warrior. Madalas hindi ho tayo nagiging worshiper. Tayo ay lagi nag-aalala. Nagbibiruan kaming mga kapastoran kasi habang kumakain, after kumain, kanya-kanyang kuha ng maintenance. Sabi ko,
ba't pa kayo nagme-maintenance? Ayaw nyo pa bang makita ang Panginoon? Sabay-sabay sumagot, huwag muna ngayon. Marami mga pagkakataon, yung ating pag-asa, ay saan ba talaga? Hindi ko sinasabi na huwag kayong uminom ng gamot. O hindi ho, baka ma-misinterpret nyo po ako. Baka biglang itapon nyo lahat yung mga maintenance niyo. Hindi po. Tayo ho ay nagme-maintenance kasi alam ho natin, biyaya ng Diyos yan. Ginagamit ng Lord yung mga doktor. Pero hindi ho tayo umaasa doon sa maintenance na yon. Umaasa ho tayo sa Panginoon, ang ating Jehovah Rapha. Tama po. Hindi ho tayo umaasa sa doktor, kahit anong galing pa niyan. Hindi ho tayo umaasa dyan. Umaasa ho tayo sa ating dakilang manggagamot, ang ating Jehovah Rapha, ang Panginoong Jesus. Maraming mga pagkakataon, kung tayo ho ay maninig, sasabihin ho natin, nagme-maintenance naman ako, faithful naman akong uminom ng maintenance, ang dami kong vitamins. Hindi. Doon pa lamang sinapupunan ng ating nanay, meron na hong tuldok yung atin hong buhay. Alam na ho kung ilang taon tayo mabubuhay. Bagamat, sabi ko nga, kapag nagpabaya ka naman, posible ho na at the age of 20 ay magkaroon ka na ng sakit at mabubuhay ka ng 80, 40 years na dala-dala mo yung sakit na yun. Diba? Kasi pinabayaan mo yung iyong sarili. Kaya nga ho, be responsible doon ho sa gift na buhay na ibinigay ng Diyos. Pero sabi nga ho natin, habang tayo po ay nabubuhay, kailangan ho nating, anong tawag dito? Panghawakan, yung pag-asa na ibinibigay po ng Diyos. John chapter 14, verse 27. Basahin lang ho nating saglit. John 14, verse 27. Ano po ang sabi diyan? Verse 27, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yun pong pag-asa natin na nagre-resulta ng joy at saka ng kapayapaan. Sabi ho ni Jesus, yung ibinibigay kong pag-asa sa inyo, o yung peace na ibinibigay ko sa inyo, hindi ito yung peace na ibinibigay ng sanlibutang ito. Yung peace na ibinibigay ko sa inyo, hindi ito yung binibigay ng peace dahil malaki yung iyong bank account na laman. Yung peace na ibinibigay ko, sabi ni Jesus, hindi ito yung peace na kayang ibigay ng inyong mga insurance. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Pastor Benji Masiglat, kung kailan ko kolekta na ho siya sa college assurance plan, saka nagsara. Nawala yung kanyang inihulog for how many years. So, lahat ng bagay sa mundong ito ay posible yung mawala. Even yung status mo sa buhay, gaano man kataas yan, posibleng mawala iyan. Pero sa kabila nung pagkawalang iyon, kung tayo ho ay umaasa sa Diyos, may kapayapaan po tayo. Payapa tayo. Ano man ang mangyari sa mundong ito, payapa tayo. Yung kapayapaan pong iyon, ay nagmumula sa ating Panginoong Kristo at hindi ito kagaya, huwag nating itulad sa kapayapaan na pwedeng ibigay ng sanlibutan. I hope and reassurance that goes beyond what the fallen world can offer. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 7. Nagagalak ho tayo na tingnan ang mga talata pong iyan na nagpapalakas po sa atin. Nagbibigay ho ng assurance, nagbibigay ho ng mas malinaw na pag-asa sa atin. Bisahin lang ho natin saglit, Philippians 4, verse 17. Verse 7. Sabi po diyan, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Wow! Yun daw kapayapaan, madalas hindi ho ito kayang unawain ng nasanlibutan. Tayo lang ho ng mga mananampalataya at ang Diyos ang nakakaunawa ng bagay na ito. Sa kabila ng mga problema po na ating nararanasan, alam ho natin, God is with us. Si Joseph, napakabuti hong tao. Ang dami hong mga karanasan na hindi maganda. Pero nang sabi niya, nung nagpanag po sila, magkakapatid, sabi ho ni Joseph,
Kalooban ng Diyos ito. Huwag nyo nasisihin yung inyong mga sarili. Niloob ng Panginoon na ako'y mapunta, maranasan ko yung mga struggle na yun. Maranasan ko yung mga problemang iyon sapagkat mayroon siyang ginagawa para marating natin itong panahong ito. Itong pagkakataong ito. Nakita ho ninyo kung papaano ho na yung pag-asa. Bata pa ho si Joseph, sinabihan ho siya ng Diyos, time will come. Ang lahat ng mga tao sa paligid mo luluhod sa iyo. Hindi ho dahil gustong magmayabang nitong si Joseph. Hindi ho dahil itong si Joseph ay insecure kaya inaantay niya yung security niyon. Hindi. Kasi ito yung sinabi ng Diyos at yun yung kanyang inaasahan. At habang inaantay po niya yung inaasahan niyang yun, ang daming struggle na nangyari sa kanya. Ang daming problema na pinagdaanan po niya. Pero nakatingin po siya doon sa pag-asang iyon. Kaya nung dumating na ho, yung kaganapan nung kanyang inaasahan, sabi niya, lahat ng mga bagay na nangyari sa akin, instrumento ng Diyos para manatili akong makarating sa pag-asang ito. Mga kapatid, how to abound in blessed hope, carry on the joy of peace of Christ. Ipamuhay ho na. Kung may pag-asa ho tayo, dapat ho may kagalakan tayo at meron tayong kapayapaan sapagkat yung pag-asang yun galing sa Diyos. Okay? Sana ho, hindi ho tayo kayang sirain. Sana ho, yung ating pag-asa hindi kayang tibagin ng anumang mga dumarating na problema. Sabi po diyan, Hebrews chapter 6, verse 18 hanggang verse 19. Tingnan ho natin saglit. Hebrews chapter 6, 18 and 19. Maganda ho na atin ho itong mabasa at maging bahagi ng atin hong mga pinanghahawakang pag-asa. From verse 18. Tama? Wait po, tingnan natin dito. Ayun. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Tama ba akong binabasa? We who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Yung pag-asa ho natin, sabi ho ng sumulat ng Hebrew, time will come, tutubusin tayo, ililigtas tayo. Mayroon daw hong kurtina. Pero nung mamatay si Jesus, nahapak ito. Ano ang sabi po ng sumulat ng Hebrews? Para makita natin, yun hong inaasahan na natin. No, sabi nga, ito'y para makapag-encourage sa bawat mananampalataya na umaasa doon sa ipinangako ng Diyos na nahati ho yung tabing na yon upang tayo ho ay maglagos doon sa pag-asang yon. Marami ho kasi mga pagkakataon parang ang pag-asa is very unrealistic. Na, paano bang mangyayari? Sabi ho ng sumulat ng Hebrew, hindi, nung namatay si Jesus, binuksan niya na yan para maunawaan natin nangyayari yung kanyang sinasabi. Huwag kayong mawala ng pag-asa, nangyayari na yung sinabi ng Diyos. Nakakalungkot ho, dahil tayo ho ay nagkasakit lamang ng trangkaso, nawala na tayo ng pag-asa. Dahil nagsara yung isa nating business, nawala na tayo ng pag-asa. Samantalang hindi natin appreciate yung kamatayan ni Jesus doon sa krus. Sabi niya, ginawa niya ito upang tayo ay ma-encourage, upang yung mga discouragement, yung mga nawalang kagalakan, yung nawalang kapayapaan, bumalik sa atin, makita natin, wow, nangyayari na ito. Ginawa na ng Panginoon. He who began the good works in you, tama? Philippians chapter 1 verse 6, siya daw po'y magpapatuloy nito. Hindi ho maglililo ang Diyos. Yung hong ating inasahan, ginawa na ng Diyos. Maraming mga pagkakataon, tayo lang ho ay gumagawa ng sarili ho nating kaparaanan para matupad yung ating inaasahan. Ang bansang Israel, from Egypt, dapat daw ho, ilang mga araw lang, pwede ho nilang marating yung promised land. Pero bakit ho nangyari yon? Bunga ho ng katigasan ng ulo, bunga ho ng sariling mga diskarte, nagpaikot-ikot pa ho sila. Yung fulfillment ng kanilang inaasahan, tumagal. Actually, hindi ho nila naranasan.
Nagtalusira ho ba ang Diyos? Hindi ho ba tumugon ng Diyos? Hindi ho. Nangyari ho yung pangako ng Diyos, pero hindi ho sila karapat-dapat doon sa pangako, doon sa pag-asa na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya ho, naubos pa sila sa wilderness. Marami ho mga pagkakataon, tayo ho bilang mga mananampalataya, kahabag-habag ang ating kalalagayan. Bakit ho? Balikan ho natin. Ako ba'y nakatingin doon sa pag-asa? Ako ba'y pumasok na? Ako ba'y pumaloob na doon sa plano ng Diyos para mapulfill yung pag-asang yun? O ako'y nasa labas noong pag-asang at pinipilit kong hanapin ng sarili kong kagustuhan yung pag-asang yun? Mabibigo ho tayo paglabas sa kalooban ng Diyos ang atin ng mga ginagawa. Hayaan ho nating kainin ho tayo ng sistema ng Diyos. Hayaan ho nating pumaloob ho tayo sa plano ng Diyos. Yung plano ho niya ang atin nung sundin. Upang maranasan ho natin yung kagalakan, yung kapayapaan. Nadidisturb ho tayo sapagkat labas tayo doon sa kalooban ng Diyos. Bakit ho namroblema si Abraham at saka si Sarah? Naging komplikado yung napakagandang pangako ng Diyos sa kanila. Bakit ho? Kasi meron silang ginawang labas sa plano ng Diyos. Inulit na ng anghel ng Diyos, Abraham, Sarah, magkakaroon kayo ng anak. Napatawa itong si Sarah. Akala ni Sarah, napakatalino niya. Hindi niya alam kapos ang kanyang kaunawaan. Kaya nga ho, yung ating pag-asa, ang sabi po ng Hebrew, gamitan natin ng pananampalataya, palampasin natin, tingnan natin. Doon tayo mabuhay, doon sa pag-asa. Hindi ho kila Ate Dodi, ano ho? Yung sa pag-asang inaasahan ho natin. Minsan ho kasi parang sinasabi natin, parang mahirap mangyari yan. Malimit kong sinasabi sa mga anak ko, may pangako ang Diyos sa atin. Nang ako ay binata pa at nakakilala sa Panginoon, pinanghawakan ko yung pangako ng Diyos sa akin. At ito'y pinasa ko sa aming pamilya, sa nanay ko, sa aking mga kapatid, and even sa aking mga pamangkin. May promise ang Lord, ibe-blessed ang sambahayan ng Belyo. Pero sabi ko, mapuputol yan kung tayo may gagawing labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ho tayo nagiging masaya. Nawawala ho yung kapayapaan. Bakit ho? Nag-aalala tayo ngayon kasi parang hindi mangyayari yung ating inaasahan. Kasalanan ba ng Diyos? Hindi po. May problema tayo. Mga kapatid, ipamuhay ho natin, taglayin ho natin, yun hong kagalakan at saka yung kapayapaan, bunga ho doon sa ating pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa atin. Alisin ho natin anuman yung takot, anuman yung mga kaguluhan sa ating puso, sapagkat nauna na ang Diyos. Ginawa na ho ng Panginoong Kristo, yung kanyang ipinangako, ilang libong taon na ho ang nakalilipas, sundan ho natin yung planong iyon ng Diyos. Lakaran ho natin ito. At higit sa lahat, mamuhay po tayo para doon. May pamangkin ho ako, kain ho siya. Ganito raw kumain yung mayaman. Sabi namin, makalokohan na naman ito. Sabi niya, kasi yayaman kami balang araw. Ngayon pa lang nag-aaral na siya. Kumain kagaya ng pagkain ng mayaman. The best po iyon. Di ba? Tayo ho, bilang mga mananampalataya, time will come. Tayo ho ay nasa piling ng Panginoon. Tayo aawit ng papuri sa Panginoon. So ngayon pa lamang, every time ho, na tayo po'y umaawit ng mga papuring awit, awitin ho natin ang pinaka-the best na pwede ho natin gawin. Kung nafe-feel mo, gusto mong itaas, gawin mo yan, huwag kang mahiya. Sige, ating sambahin ang Panginoon sapagkat napufulfilled iyon hong pag-asang iyon at naranasan natin iyong kagalakan sa buhay na ito at kapayapaan na bunga ng ating pag-asa sa Panginoon. How to abound in blessed hope. Number 3, consistent consecration with God's Word. Sabi po, noong Romans 15 pa rin, huling mga bahagi po doon. Ang sabi niya, tinalang ho natin. Balikan ho natin yung ating susing talata. Romans 15, verse 13.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang buhay po natin, sabi nga ho, kung hindi ho consistent, kagaya nga ho ng sabi natin, yung instrumento po kasi noong fulfillment, noong pag-asa na ibigay ng Diyos sa atin, ay sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Siya ho yung nag-guide sa atin. Siya ho yung tuturo sa atin. Siya ho nagsasabi sa atin. Siya ho yung wisdom. Siya ho yung Sophia natin. Divine wisdom. Na ini-enlighten ho tayo. Ito yung mga daan, lakaran mo. Ito yung mga gagawin mo dapat. Ops, ito dapat yung reaction mo. Kasi madalas ho, nagde-decide tayo na nasa peak tayo ng ating emotion. Pero once na tayo ho ay nasa plano ng Diyos, yung ating pag-asa, ang ating nilalakaran, hindi ho tama na tayo ho ay OA, nag-overreaction tayo. Easy lang, sway lang. Kasi alam natin, God is in control. Ang sabi po, the main requirements daw po ay to keep believing in God and in His Word. Manatili tayo doon sa salita. Kanina ho, binanggit ko yung Awit chapter 1. Ano sabi doon? Mapalad daw po yung taong hindi naaakit niyong masama upang sundan ng kanilang pait maling halimbawa. Ano pang sabi doon? Mapalad daw ho yung tao na pinagbubulay-bulayan ay ang salita ng Diyos araw at gabi. At ang sabi po, anuman ang kanyang gawin, tiyak na magtatagumpay. So makita ho natin yung kahalagahan po noon hong pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon ho, sa Psalm 2 ay pinag-uusapan ho nila yung kahalagahan ng pag-journal, nagsusulat. Nagbabasa ho tayo at the same time, ano yung tinuturo ng salitang ng Diyos sa atin. Seriously, nagagawa ho tayo ng journal. Sa Psalm 3 ho, ang sabi ko nga po, i-enjoy natin ho yung journal natin, hindi dahil requirements iyan. Walang kabuluhan yung ginagawa mo ng pinaspas mong gawa mula yung isang buwan, ginawa mo ng 2 araw, walang kabuluhan yun. Araw-araw meron tayong struggle. So araw-araw tayo ho ay humingi ng patnubay sa Panginoon. Napakahirap ho magbiyahe nang inaasahan mo si Waze. Most of the time, no Waze. Ililigaw ka. Nag-aaway ho kami mag-asawa. Kapag ho kami ay nagbibiyahe, ako ho ay nasa medisyon ako nang ako'y unang pumunta ng Divisoria. Grabe ang takot ko na magmaneho. Sa takot ko, naiwanan ko ho yung aking lisensya. Nasa Divisoria ho ako, wala akong lisensya. Pero ang bait ko, wala akong inaaway. Dahan-dahan lang ako. Pag binakita akong pulis, tumitigil ako. Bumubusina ako sa kanya, ngumingiti ako. Lumiliko ako, may signal. Kasi wala akong lisensya. Sa pagmamadali. Anyway, sabi nga ho natin, yun hong wisdom from the Lord, mahalaga po para makita natin ng malinaw, ako ba'y nasa tamang landas? Tama ba itong nilalakaran ko? Ba't parang masalimuot? Si Apostol Pablo, naniniwala ako, nung siya ho ay nagpapasimulang mag-train as Pharisee, dito ho kay Gamaliel, naniniwala ako ang ganda ng plano, ang ganda ng pangarap ni Paul. Siguro sasabi ni Paul, time will come, magiging kagaya ako ni Teacher Gamaliel, with full of wisdom. Wow, ang galing. Gagawin ko yun. Lord, tulungan mo po ako. At sa kanya hong napakatinding pag-asa, kanya hong sinira yung lahat ng mga maling katuruan yan. Yun ho yung mga Hudyo. Pagpapatayin yan. Kasi may pag-asa po siya na tinitingnan. Pero mali ho yung pag-asa niya. Sa biyaya ng Panginoon, dumating ho yung napakagandang pagkakataon, natagpuan ho niya yung pinagmumulan ng tunay na pag-asa. Ano nangyari? Sabi ni Paul, inari kong kalugihan yung lahat ng mga bagay na ginawa ko before. Ngayong nakilala ko na ang Panginoong Kristo. For me, to live is in Christ and to die is gain. Ano man yung kanyang nararanasan, siya man ho ay talagang ikinulong, dati siya nagpapakulong, ngayon siya ang kinukulong. Sabi niya,
Ito ay biyaya ng Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon, Lord, tagalin mo po itong sakit sa aking laman. Sabi ng Lord, no. Sa panahong ikay mahina, ikay nagiging mas malakas. Nagtampo ba si Pablo? Hindi siya nagtampo. Bakit? May wisdom, mayroon hong gabay ng banal na Espiritu. Sa lahat ng atin hong mga gagawin, ano ho ang sabi ng Matthew 11 verse 28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Sa panahon na tayo ho ay dumadaan sa matinding pagsubok na para bagang sinisira yung ating pag-asa, lapit tayo sa Panginoon, magpahinga lang ho tayo. Pag ako ho ay namumroblema, tutulog lang ho ako. No? Pero siyempre, nagpe-pray, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam kung paano gagawin dito. Lord, para hong nadidiscourage ako. At kapag nagpahinga ho tayo sa Panginoon, huwag na ho tayo mangangarap ng kung ano-ano. I mean, minsan kasi, nananaginip pa tayo ng kung ano-ano, nababangungot tuloy tayo, ano? Hayaan lang natin na ang Lord. Kaya nga, yung kanta natin, God will make a way when there seems to be no way. Tayo ho, bilang mga tao, limitado. Yung pananaw, yung mga foresight natin, limitado po iyan. Pero ang Lord, nagbubukas siya ng panibagong mga opportunity as long as tayo po ay nagre-rest sa kalooban ng Panginoon. John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be added unto you. It shall be given unto you. So sa buhay po natin, marami mga pagkakataon, yun lang naman talaga yung sikreto. Sa patnubay ng Diyos, ng Banal na Espiritu at ng Kanyang salita, lalakaran ho natin yung pag-asang yan at naniniwala ho tayo. Panampalatayaan ho natin yan, magtiwala ho tayo, maranasan ho natin yung fulfillment noong pinaasahan natin. Care to trust His Word, commit to take on the Word. Nang ibig sabihin, ipamuhay ho natin yan. Huwag ho natin gamitin as parang requirements lamang natin na hindi, para matupad yung fulfillment, yung katuparan noong pangako ng Diyos. Hindi ho. Dahil ito ho yung buhay natin, nagpe-pray ho tayo, hindi ho dahil kailangang mag-pray. Kundi, yun ho yung kailangan natin. Naatin ho tayo ng church, hindi ho dahil gusto nating hindi ho. Kasi ito yung buhay natin. Ito yung ating fellowship sa Panginoon. Mahalaga ito para sa atin. Nagjo-journal tayo, hindi ho dahil iniuutos. Hindi. Kasi gusto nating maunawaan ano yung salita ng Diyos para sa atin, personal. Kasi yung dealing ng Lord sa ating kapatid, iba kaysa sa dealing sa atin. Pero mahalaga ho na tayo ho ay concerned na patuloy hong magbasa, mag-aral ng salita ng Panginoon, and at the same time, ipamuhay po natin iyan. Marami ho mga pagkakataon sa buhay natin para tayong naliligaw. Namumuhay ho tayo na para bagang kasira-sira. Bahala na si Batman. Hindi po. Posible ho na tayo ho ay relax, posible ho na tayo ho ay confident. At sabi ko nga po, kaya ho tayo ganun ka-easy kasi alam natin, gumagawa ang Diyos. And sa buhay po natin, kapag medyo may mga problema, sige lang, diretso lang po. Alam ho natin, God is in control. Hayaan ho natin na yung mga opportunities dumating sa atin, but see to it na ito mga opportunities na ito ay nakabatay doon sa kalooban ng Diyos. Hindi ho tayo nagiging mga opportunista lang for the sake of meron tayong material gains. No, hindi po. Ginagawa natin yung mga bagay na yon kasi ito yung ating nilalakarang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos. How to abound in blessed hope, confidently put hope in the God of hope, carry on the joy and peace of Christ, consistent consecration with God's Word. At naniniwala ho tayo. Pag dumating na ho tayo sa pinakadulo ng ating inaasahan, marinig na ho natin. Welcome, good and faithful servant. Pumasok ka at makisaya, makibahagi sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hindi ko po alam kung ano-ano ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ang dalangin ko po, maunawaan natin na yung pag-asa dapat nagmula sa Diyos.
Nawa ho, maunawaan natin kapag tayo ay sa Diyos umaasa, confident po tayo, mayroon ho tayong kagalakan at mayroon ho tayong kapayapaan. Ginagawa ng Diyos yung kanyang pangako. Hilingin ho natin yung patnubay ng banal na Espiritu at ng kanyang salita, manatili ho tayong naniniwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. Naniniwala po ako, tayo ho ay hindi mabobore, hindi ho boring ang pagiging Kristiyano. Very exciting ho yan. Ano ho? Bakit ho? Laging merong inire-reveal ang Lord at nakikita natin, wow, ito yung isa sa fulfillment ng Panginoon. Nawa mga kapatid, ma-enjoy natin ang atin hong pananampalataya, ang atin hong pag-asa sa ating Panginoong inaasahan. Wala po tayong ibang pwedeng asahan. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa mensaheng ibinahagi sa atin ng ating pastor. Ngayon po naman ay nasa bahagi tayo ng pagbati sa ating panawin. Wala akong pangalan nakaabot sa akin, pero announcement lang po. Mamaya po ang tawag dito, tawagan, destinuhan, sa nasyonal. Ang pag-asa ho natin ay nasa Panginoon. Instrumento lang ho kami mga manggagawa. Ano man ho yung maging resulta nun, kalooban ng Lord yung ating pinanghahawakan. Kanina may mga kausap ako, Pastor, mariretain po ba kayo? Sabi ko, sama kayo pag alis mamaya para exciting ka ko habang inaantay natin. Sino kaya ang madidestino sa medisyon? So, ang sarap po ng pakiramdam na parang hindi mo mawari. So, pag-pray ho natin, patuloy ho kalooban ng Lord yung atin hong hinihingi sa Panginoon. Mamaya ho, after ho ng pananambahan, siguro kakain lang ho, and then diretso na po doon sa Unida Center. Patuloy ho tayong manangan doon sa pag-asang binibigay ng Panginoon sa atin. So, alis ho, kung may mga sasama po, pwede hong agahan ho natin. Bago ho mag-alauna, ay aalis na po ang sasakyan. So kung kayo po ay sasama at gusto nyo hong ma-witness yun hong gawain, yung pagsasara po ng ating taunang assembleya, pwede po kayong sumama. Atin hong dadalhin yung ating van. So, yun lamang po sa biyaya. Ay, sorry po. May binigay nga pala si Ate Cheche. Buti na lang. At naalala. Sandali po. Ayan. Kaugnay po ito sa ating binanggit kanina. Yun hong ating free medical and dental services. Sa Martes, May 21. Actually po, kaugnay po siya or kasabay po siya nung ating pagdiriwang ng ating ika-121st anniversary. Kaya lang ho, nagka-problema ho ang provincial medical team at hindi ho natuloy. Kasama ho sana siya doon sa ating anniversary. So, last time tumawag po at tuloy na ho. So, ginagrab ho natin yung opportunity na tayo ho ay maging venue kung saan ang provincial medical team ay pupunta ho rito. So, kung meron pong mga karamdaman, nais din ho natin gamitin ito as evangelistic tool para ho ma-share ang salita ng Panginoon. Wina-welcome ho natin yung mga unbeliever. So, pero kung kayo ho ay mayroong gustong ipa-check up, welcome po. And ito ho ay sa Tuesday, May 21, 9 a.m. to 2 p.m. Free medical check-ups for adults, kids, and seniors. Free dental check-ups and tooth extraction, pagbubunot, pero 50 pasyente lang. Excuse me po. May libre hong gamot. Pero syempre, ang alam ko merong x-ray. Meron ho tayong x-ray, pero hindi naman ho lahat ng gusto magpa-x-ray, magpapa-x-ray ako, inuubo-ubo na naman. Hindi ho lahat ng depende ho sa gagawin ho ng doktor. Depende ho yung sasasabihin na kailangan mo magpa-x-ray. So, nagpapasalamat ho tayo sa Homeowners Association po ng Cornerstone. Tayo ho ay nakikipag
nagpahingi ng, kasi hindi makakapasok yung mobile kwa nila, pinaka-clinic ng X-ray. So doon ho paparada iyon, dito ho mag-aantay yung pila. Saka pupunta roon kung may mga kailangang i-X-ray. Tapos meron ho tayong gamot, no, na provided yung provincial team. Meron ho tayong mga counselors na bago ho magpunta roon sa mga doktor ay kailangan ho nilang dumaan sa counseling. Mag-share ho tayo ng gospel. So ito ho yung mga tao na involved. 9:30 after ho ng ating pananambahan ay papaiwan ho itong mga tao pong ito. Leaman, Wen Santarin, Irma Virata, Net Sarinas, Ana Luz Avila, Jeng Flores, Giselle Flores, Audrey Hernandez, Nia Dulay, Louis Francia, Au Hamir, Johnny and Ami San Juan, Jenny Villavicencio, George Nakar, Eric and Sheila Pataw, Hannah Kahapin, Glenn and Sharon Roasol. So, paiwan ho kayo. Meron lang po tayong mabilis na orientation para po doon sa atin hong gawain by Tuesday. So, ipag-pray din ho natin ito hong gawain pong ito. Makatulong ho tayo. Siyempre, una sa lahat, spiritual. And then, pangalawa ho doon sa mga gamot and mga check-ups na gagawin, i-bless sila ng Panginoon. Ano pa? So, yun lamang po. Maraming pong salamat. Mga gawain po natin sa susunod na linggo, ang ating pong pananambahan ay sa ganap na 8 ang unang service at 10 ang ikalawang service. Makikita po natin kung sino-sino po ang mga gaganap sa ating pananambahan. Gayon din po ang prayer meeting tuwing Biyernes sa ganap na 7 ng gabi. Gayon din po, batiin natin ang mga sumapit sa kanilang kaarawan at sasapit pa. Itong May 17, Emmanuel Flores, 18, Nehemiah Santarin, 20, Athena Grace Gina, and 20, Eloisa Flores. Happy wedding anniversary! 14 years, May 14, Glenn and Aina Rigor. 30 years, noong May 18, ang ating kapatid na Roy and Sita Flores. 7 years naman ang noong May 21 sa Martes, ang kapatid na Moises and Elisa Flores. Palakpakan po natin ang mga sumapit sa kanilang kaarawan at sa kanilang wedding anniversary. Kung wala na pong kabalitaan, tayo po ay nasa bahagi ng pagbabasbas. Inaanyayahan po ang merong natatanging pasasalamat. Inaanyayahan ko din sa unahan upang kayo ay basbasan ng ating manggagawa. Sige po, sa lahat ng mayroon pong mga nais pagpasalamat, atin hong ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Atin hong patuloy na kilalanin ang kanyang kabutihan at yung patuloy na katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Sige po, dito po tayo sa gitna. Okay, purihin po ang Panginoon. Po ay sama-samang manalangin atin ng pasalamatan ng Diyos. Let's pray. Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Higit sa lahat, kayo po'y tapat sa iyong mga pangako. Sa oras pong ito, Panginoon, amin pong sama-samang tinataas ang iyong kabanal-banalang pangalan. Sa iyo po, Panginoong katapatan sa iyong mga anak. Narito po ang iyong mga anak sa iba't ibang kaparaanan. Naranasan po nila ang iyong masaganang biyaya, ang iyong pong pagpapala. O Lord God, patuloy po, marapatin mo nga po, Panginoon, na patuloy kami maging tapat din sa iyo sapagkat kayo po'y tapat sa iyong pangako sa amin. Manaming Diyos, salamat po sa buhay ng mga kapatid na iyo po, Panginoong, tinugon ang kanilang mga pananalangin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy pong pagpapagaling na iyo pong giginawad sa kanila. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po yung patuloy na nag-extend ng buhay. Niniwala po kami, Panginoon, ang kaarawan ay isang napakasaganang biyaya mula po, Panginoon, sa iyo. Maging doon po sa anibersaryo ng kasal, sa buhay ng mga mag-asawa, inaalala po namin, Panginoon, ang mga kapatid na nagdiwang po ng kanilang
anibersaryo ng kasal, pagpalain mo nga po sila. And Lord God, sa oras pong ito, marapatin mo po ang pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod. Kayo po, Panginoon, ang siyang maggawad ng iyong pagpapala ng iyo pong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at patuloy kayong ingatan. Patuloy nawa na ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Amen. God bless po. Sa paglikom naman po ng kaloob, mauna ang mga bata, susundan ng mga kabataan, kababaihan at kalalakihan. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, as we offer up to you the sacrifices of joy. Inaanyaan po tumayo ang kapulungan. Matanggap yaring handog ng pusong may lugod, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Ama naming Diyos, maraming pong salamat minsan pa sa iyong pagsama sa bawat isa sa amin. Salamat po, Banal na Espiritu, sa karunungang pinagkaloob mo po. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. O Diyos, sa amin pong saglit na paghiwa-hiwalay minsan pa, igawad mo nga po, Panginoon, sa bawat isa sa amin ang iyong pagpapala at pag-iingat. Higit sa lahat, ang iyo pong kabanal-banalang basbas, marapatin mo po, Ama, ang pagtataas ng kamay ng iyo pong abang lingkod. Mga kapatid, mga pinakamamahal, tanggapin nawa ng bawat isa sa atin ang napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama at inawang patuloy na maranasan ng kaligtasang patuluyang pinagkakaloob ng ating Panginoong Kristo. Ingatan nawa tayo, samahan, patnubayan ng Banal na Espiritu mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Sandaling pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na atin napakinggan ngayong umaga. Sa ating pong pansamantalang pag-iwalay, huwag po natin kalilimutan ang pagbabatian at pagkakamayan. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin.